Ayan, for today's video guys, I'm sharing about advice about of God na rin. And kung tutusin guys, ito kung tutusin, hindi ko deserve ang mag-sharing. Hindi ko totally deserve ang mag-sharing ng about of God. Kasi, ako isang makasalanan at maruming nilalang. So, I'm decided to follow Jesus. Kasi dati na akong nakakilala ka sa Diyos, guys. And then, Christian na rin ako. Nabautismo na ako. Marami nang nagawang himala ang Diyos sa buhay ko. Pero, dumating yung time na nagka-trials, nagka-problema ako at nakalimot ako sa Kanya. So, anong nangyari din sa akin, ako lang din ang nahirapan. Ngayon guys, yung tipong pakiramdam ko hindi ko na kaya, nag-decide ako na i-surrender sa Kanya. Iniyak ko. Sabi ko hindi ko kaya, pagod na kasi ako eh. Pagod na ako sa problema. Kaya i-surrender ko sa Kanya. To, bali ngayon totally guys is wala pa akong communication about for church or reading Bible because I'm very busy. Pero hindi sa busy guys, kung tutusin may time naman, may time ako sa reels nga di ba? So hindi pa siguro pinahindulot ng Diyos. Nais ko lang sabihin sa inyo guys na gaano man karumi ang ating kasalanan, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Alam nyo guys, hindi natin kailangan magmalaki. Hindi natin kailangan magyabang sa harap ng Diyos. Kasi alam nyo, ang Diyos nakikiramdam lang sa atin. Alam nyo guys, matatawa kayo sa mundo sa panahon natin ngayon Ang daming tao na nagmamalinis sa sarili. Ang daming tao sobrang napaka-arte at sosyal. Ang tao makadikit na ng putik, sasabihin niya, yuck, dirty. Pahinging alcohol. O di kaya, nadumihan lang yung damit. Oh my gosh, you change your clothes. O pahinga, andyan pa. Diba? Oh, you bad breath. Pa-English pa. Nakakatawa rin Alam mo yung tipo na, huwag kang numikit. Ano yung mga simpleng salita guys. Na parang Alam nyo kasi ganito yun eh. Sinabi ko lang para mag-gets natin masyado lahat. Kasi ako, sa totoo lang, may na ako pumikap. Siyempre, para alam ko, medyo marami-rami tayo. Pero alam nyo guys, ganito Iwasan nyo ang mga ganong bagay. Yung maarte ka. Kasi darating ang panahon guys, yung mga sinasabi nyo, tandaan nyo. Magugulat kayo, bigla yung bahay nyo. Pasukan niya ng dumi ng tao. Diba? O, nasaan yung uyak? Ear. Diba, nawala? Yung tipong tao kinadidirian mo. Makikita mo, sinib siya ni God. Tas ikaw ngayon, asan ka? Diba? Lagi nating tandaan, guys, na ang buhay ng tao ay nakasalalay sa Diyos. Huwag tayong masyadong kampante sa buhay o sa mundong ito. Kasi itong mundo dito, temporary lang to. Itong kinatatayuan natin. Pag ito nadurog or nawasak ang lupa dito, impyerno to. Impyerno sa ilalim. Minsan isa pa impyerno, pag-usapan natin yung pag sinabing impyerno. Sasabihin ng ibang impyerno di totoo. Diba? Ang impyerno di totoo. Ang Bible hindi daw totoo. Kasi ito pang kamangmangan Ang Diyos daw na si Jesus na nagkatawang tao dito sa lupa ay hindi daw Diyos. Isa lang daw siyang tao kasi anak siya ni Maria kaya tao. Alam nyo guys, ipaliwanag ko sa inyo yung tungkol yung kay Jesus Si Jesus na anak ng Maria. Si Maria guys, isang tao yan. Si Maria ang napili ng Diyos sapagkat siya ay isang birhen or virgin o walang kadungis. Wala talagang maka-Diyos siya. Mahal niya si God. Sa lahat ng babaeng na observe niyo doon sa lugar na yon, si Maria ang nakitaan niyang
malinis na babae at nagmahal sa Diyos. Mahal na mahal ni Maria kasi sang Diyos. Tapos guys, hanggang sa dumating yung time na napili ni God si Maria at yung Espiritu ng Diyos ang nilagay doon sa sinapupunan. So bago nagpakasal si Maria kay Jose, nagdalang tao na si Maria. Ang batang yun ay anak ng Diyos o yung Holy Spirit ni God na nandun. So nagkatawang tao ang Holy Spirit ng Diyos. Kasi guys, ang Holy Spirit ng Diyos, isa lang yun. Isa lang yun ha. Yung Holy Spirit, hindi naman pa pwede na bumaba dito ang Diyos para magpakita dahil hindi pa nagpaindulot ang Diyos na magpakita sa tao. Simula nung nisinilang tayo dito, except sa mga ninuno natin noong unang panahon, bago pa umakit ang Diyos uli, wala pang nakakakita sa Diyos. Ngayon, ang Holy Spirit na nandun sa sinapupunan ni Maria, yun yung anak o yun yung naging si Jesus. Ngayon, yung mga nagtatanong na sabi nila ang Jesus daw ay tao, hindi daw Diyos. Nagkamali kayo guys. Si Jesus na nagkatawang tao at ang Panginoon ay iisa. Naintindihan nyo ba? Anak ng Diyos si Jesus. Holy Spirit na pumasok dun sa sinapupunan ni Maria na nagkatawang tao, anak ng Diyos yun. Holy Spirit, yung mismong kapangyarihan ng Diyos, yung Spirit ng Diyos, pinagkalubong kay Maria. Dahil ang Diyos kahit gaano tayo karumit, kamakasalanan, nahabag pa rin siya sa atin. Kasi kung tutuusin guys, imagine nyo ha, imagine nyo, yung pagpako sa krus, na mga demonyo, kasi mga demonyo guys, magmamadali yan dito. Ang mga demonyo guys, nandito na sa lupa, nakikihalubilo na sa atin. Ngayon, kasi tayo binigyan tayo ng sariling isip at kaalaman. Ngayon, ang ginawa ng Diyos, ang ginawa natin mga tao, mas pinili natin ang kalangyawan, hilig ng laman. So, ang Diyos wala siyang maisip, may maisip siya, pero ang umiral sa kanya, yung pagmamahal, hanggang iyak na lang kasi ang sabi niya, ang tao, wala na, kinalimutan na ako. So, ang ginawa ng Diyos kaysa maligtas tayo at hindi tayo makaranas ng hirap, pinadala niya ang Holy Spirit niya, nagkatawang tao, yun yung si Jesus. Kasi imagine niyo, lahat tayo, kung hindi tayo tinubos ng Diyos, isa-isa sa atin makaranas ng hirap. May ipapako sa krus, hahampasin, papatayin, ililibing ng buhay. Alam niyo ba ngayon sa ibang bansa nangyayari? Imagine niyo ha, mga Christian dun, pila-pilang na ginagawa ng butas para mailibing lang. Ngayon, ipalagay na lang natin ngayon kung sa pagkakali babalik ang Diyos o pahindulot na bumalik ang Diyos natin. Ang pagbalik pala ng Diyos guys, walang nakakaalam ha. Kahit sabihin pa ng propeta, kung sino-sino, walang nakakaalam na bumalik ang Diyos. Ang tanging nakakaalam na bumalik ang Diyos ay siya lang. Maraming mga palatandaan dito na darating sa atin, pero ang Diyos lang ang darating dito na walang nakakaalam. Parang magnanakaw yan guys, na bigla kang nakawan. Kasarap lang ng tulog mo. Totoo yun. Ngayon guys, ito isipin natin na magkaroon tayo ng takot sa Diyos talaga guys. Imagine natin na yung tipong nagamit siya ng mga propeta upang iparemind sa atin ang pagbalik loob natin sa Kanya. Tapos hindi talaga tayo nagbalik loob. Di ba kayo natakot? Paano kung pahindulutan na lang ng Diyos na maparusahan talaga tayo or hindi na tayo tubusin sa pangalawang pagkakataon? Paano kung pahindulutan na ng Diyos? Dahil sa sobrang natin makasamay. Masama, hilig sa laman, nakikipagtalik kaliwat kanan, bata, matanda, kahit teenager nakikipagtalik na, bakla nakikipagtalik sa kapwa lalaki, tumboy nakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi pa nakontento, nagpakasal pa. Alam mo yung ma-imagine natin? Napakalapastangan nating mga nilalang dito sa mundo. Wala tayong takot sa Diyos. So, paano kung ipahindulot ng Diyos na tayo dito sa pagkakabila ng pagkakasala natin? Pinahindulot ng Diyos na yung mismo kasalanan mo, ikaw mismo ang magbabayad. Para maintindihan at malaman nyo kung gaano kahirap. Imaginein mo, may kupunta dyan demonyo sa'yo, kukunin ka, hatakin ka, tadyakan ka, ihampasin ka, bitayin ka,
ipako ka sa krus ko. Ano? Ganun ang dadanasin sa bawat nagkakasala sa atin. Diba? Nakakatawa, diba? Nakakatawa. Pero yung nakatotohanan. Sasabihin nyo pa, hindi totoo ang impyerno. Nakita nyo yung bulkan? Bulkan ha? Pag sumabog yan, may tubig na magma. So sa ilalim ng lupa, impyerno yun. Tapos na nakakaranas sa atin ng sakit, yung kaluluwa natin. Yung katawan natin, hindi nakakaramdam yan, manhid yan, kahit sunugin niya, kita yung patay, sinusunog, di ba? Tinataga, nahulog, malunod, hindi naman ang maara yun. Hindi na makaramdam ng sakit. Pero yung kaluluwa, nakakaramdam ng sakit yan. Pag lumabas yung kaluluwa sa katawan natin, ha, lumabas yan. Yung katawan natin, susunugin ng kamag-anak natin yan. Kasi gagawing abo. Lalo na kung special ka, gusto nila ilagay ka sa bahay. Kahit isang aray, walang nasasabi ang katawan. So, lalabas yung kaluluwa natin. Paglabas ng kaluluwa natin, nararamdaman niya kung saan siya ngayon. Nakikita niya yung surrounding niya. Bakit ganito? Tapos yung tipong paglabas siya dati, hindi na malaman kung saan siya pupunta. Ang nararamdaman niya na lang, merong humihila papuntang mainit. Pero kung ikaw, isang makasalanan at maruming nilalang, may pinadala ang Diyos sa iyo na mga mangangaral. May pinadala ang Diyos sa iyo na ngatok sa bahay upang pangaralan ka, nakinig ka, binuksan mo ng pinto. Or may sharing sa online, pinakinggan mo kahit boring. Alam nyo guys, kahit boring ang sharing ng about of God, kahit ayaw nyong pakinggan, pilitin nyong makinig. Kasi bawat salita na nabibitawan nun at yun ay pinahindulot ng Diyos, automatic pasok sa puso at isip mo yun. At unti-unti, kung lagi kang nakikinig sa ganyan, lalo't wala kang time sa Bible, unti-unti babaguhin ng Diyos ang iyong puso at isip at iyong pananaw sa buhay. Kahit bakla ka, unti-unti kang i-change ni God na bumalik ka sa tunay mong pagkatao. Kahit tumboy ka, pag lagi kang nakikinig ng sharing of God, lalo na kung magbasa ka ng Bible o mag-church, whatever, unti-unti kang baguhin ni God. Magugulat ka na lang sa sarili mo, ako pala to. Tapos pag nakakilala ka sa Diyos, hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiya na pagtawanan ka, hindi ka nahihiya na i-sharing about of God. Kasi sa panahon natin ngayon, alam nyo sa totoo lang, ito ang pinakadelikadong gawin o gawain natin mga tao. Ang sino mang tao na kinakahiya ang salita ng Diyos, yung tipong alam mo na ang tama at mali, alam mo na ang about of God, pero hindi mo sinishare sa iba, hindi ka nagsishare ng kung ano yung alam mo tungkol sa Diyos. Alam nyo bang kasalanan yun? Kasalanan yun. Ang sabi ng Diyos, magpahayag kayo. Iparating nyo ang aking mga salita. Tipo, alam mo na yung tama at mali. Sasabihin natin, yung iba naman sasabihin ng iba, paano ako magsisiring? Wala naman akong alam sa Bible. Oh, don't worry. Me too. Me too. Wala rin akong alam sa Bible. Same lang tayo. Alam nyo kasi ganito yan eh. Wala akong alam sa Bible, pero sa tuwing mag-opening ka, or mag-sharing ka, pikit ka lang. And then humingi ka ng guide. God, please guide me. Kahit ako, yung mga sinasabi ko ngayon, mismong kaluluwa ko na ang nakikipag-communicate sa mga kaluluwa nyo. Ikaw, kung napapanood mo to, may mensahe ang Diyos sa'yo. Ang sabi ng Diyos sa'yo, mahal na mahal ka niya at mahal na mahal mo siya. Huwag mong tigasin ang puso mo. Kahit alam mong makarumit, makasalanan ka, may sakit ka man, magtiwala lang at gagaling ka. Ikaw na marumit, makasalanan, magbalik loob ka at patatawarin ka ng Diyos. Huwag mong intindihin yung pinagtatawanan ka. Ako nga ngayon nagsisharing eh. I don't care kung tatawanan ako ng mga kaibigan ko. I don't care kung magtatawanan ako ng mga kamag-anak ko. Kailangan kong iparating ang salita ng Diyos. Hindi ko naman kaya makipag-personal na kausapin sila. Kasi unang-una, marumit makasalanan ako. Pangalawa, hindi sila maniniwala na nagbabago na ako. Kasi kahit mismo ako sarili ko, hindi ko mapatunayan na nagbago ako. Basta ang alam ko, nag-start lang ako, more than 1 month, I think running to 2 months na. Nag-start ako na i-surrender ang problems ko kay God. Nag-cry ako sa Kanya na hindi ko na kaya, hirap ako. And then, siguro 2 days or doon ko na na-feel yung
I love ni God sa akin na yun. Na-realize ko sa sarili ko na kahit pala lumayo ako sa Kanya, never ako nilalayuan. Ganun lang ang Diyos, guys. Kahit marumit makasalanan tayo, kailangan natin lumapit sa Kanya. Naghihintay lang yan siya, guys, kung kailan tayo lumapit. Lagi nating tandaan, tao ka, tao ako, nilikha lang tayo ng Diyos dito sa lupa. Yan kinakain natin, tinitirahan natin. Galing lahat sa Diyos yan. Yung mga taong pinagpala ng Diyos, dapat bawat blessing na dumating sa buhay natin, ipagpasalamat natin. Kasi ganito yun isa pa yung kinakatampo ng Diyos sa atin. Ang mga tao, pinapaunlad ko. Ang mga tao, pinapasagana ko. Katulad na lang dito sa bansang Pilipinas. Pinapaunlad ko ang mga Pilipino. Pero hindi sila marunong magpasalamat sa akin. Sa blessing na meron ka ngayon, hindi mo nagawang magpasalamat. Alam mo ba kung saan ka nagpasalamat? Salamat sa vlogger kasi natulungan ako. Yung tao na ginamit sa'yo ng Diyos, hindi siyang gumawa no, si God. O di kaya, natulungan ka ng kapatid mo. Doon ka nagpasalamat. Na-promote ka, pinagpasalamat ka ng buo sa amo mo. Sa magulang mo, kung sino nakatulong. Guys, kung ano man ang meron tayo sa mundong ito, kung bigla man tayong yumaman, o pinahindulot ng Diyos na bigla man tayong guminawa ang buhay, just is because of God. Hindi dahil kung sino at sino pang nilalang. Matuto tayo magpasalamat. Yung tipong dumilat lang tayo, gumising tayo araw-araw is a big blessing. Bakit ang giisip pa tayo ng kakaiba? Nag-aanilangan pa tayo para saan? Kasi sasabihin nakakahiya. Sa salita nito, di alam sinasabi. Tapos yung nakakilala siya, sasabihin sa'yo, nangangaral, marumit makasalanan naman. Yes, I know. Makasalanan at marumi ako. Pero ang Diyos bumaba dito para sa makasalanan, hindi sa mga matuwid. Lagi niyong tandaan yan. Katulad ng sa atin ipalagay na lang natin meron dyan sa inyo katulad ko na isang makasalanan at marumi at nag-decide na magpalo kay Jesus. Alam nyo ba guys, ang yung pagiging makasalanan at marumi mo, darating yung time na babaguhin ka ni God at na-share mo yung mga alam mo tungkol about of God. Yung mga problema mo, yung mga trials mo noon, yung mga, basta lahat na nangyari sa buhay mo guys, at nalagpasan mo at nag-decide ka mag-surrender kay God at nagpalo ka kay God, yung mga yun ay magiging testimony mo pagdating ng panahon. So hindi pa naman ngayon, darating yung panahon na totally tanggapin mo si God ang buo, or darating yung panahon na yun na i-bless ka ni God, yun yung maging testimony mo sa lahat ng taong may nahinaan sa pananampalataya. At sa lahat na mga katulad ko dyan, na nangihina sa pananampalataya, pagod sa problema, pagod sa financially, don't worry. God provide everything. Huwag niyong pagtawanan ng Diyos kung ayaw mo mapumanaw ng isang iglap sa mundong ito. Ang sino man ang nagtatawa sa Diyos ay sa isang iglap nagugudbay. Ang sino mang tao na pinagtatawanan ang mga nangangaral o mga tupa o mga propeta ng Diyos na nangangaral ay mayroong kaparusahan. Ang sino man maglalapastangan o bastusin yung mga like for Bible, ang sino man maglapastangan sa Bible like sunugin, whatever gawin nyo, may nakatakdang kaparusahan. Anytime pagpunit mo palang, bagsak ka na. Yung tipo magsalita ka lang ng bastos at nagsabitaw ka ng salita na hindi maganda sa Diyos, tanggal boses mo. Buti tanggal lang gagawin sa'yo. Paano kung matumba ka na? Diyos yun Diyos kasi yun. Naintindihan ba natin? Panginoon yun, Diyos yun. Siya ang may likha ng lahat ng dito sa mundo. Ikaw at ako, nilalang niya.
Minsan naiisip nyo rin ba, bakit para maraming nangangaral about of God? Kasi may mga taong ginamit ang Diyos. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Ang gusto kasi ng Diyos, lahat ng mga nilalang niya dito sa mundo, kasi lahat ng tao dito pagmamayari ng Diyos. Ang gusto niya mapala tayo, mapasa Kanya pa rin. Kasi ang lawak ng inaanda niya para sa atin sa langit. Yung tipo nagpapadala sila ng babala dito. Alam nyo guys, yung mga napapanood nyo dyan sa online TV, na yung nababalitaan yung namatay daw siya, nakarating ng langit. Guys, totoo yun. Totoo yun. Pero nakakatawa pakinggan. Totoo yun. Meron lang iba na hindi totoo yung mga sinasabi kasi si Demon gumagawa rin ng paraan yan. Kailangan ligawin natin. Yung tulad kay Pastor Perez, sasabihin kay Pastor Perez na ang Diyos ay mabuti lahat. Yung mga salita ni Pastor Perez, galing sa Bible yun. Totoo lahat ang sinasabi ni Pastor Perez. Tapos mag-ingat kayo ha. Meron isang tao ngayon, alam nyo ba yung nagsisharing siya daw about of God daw. Pero yung suot niya, nakakover yung muka. Akala mo si kamatayan yung nagsisharing eh. Na ang sabi niya, ang Diyos hindi totoo. Si Jesus daw ay tao at hindi totoo. Mag-ingat kayo guys. Ito ang tandaan nyo. Ang taong nagsisharing ng about of God na wala naman totally nakalagay sa Bible, or maintindihan nyo naman yung kung tama at mali. Hindi yan totoo. Yan ay mga bitag ng demonyo para mahulog tayo papuntang impyerno. Huwag tayo magpadaya. Huwag tayo magpadala sa dinta ng demonyo. Lagi natin tandaan, ang buhay natin isa lang. Ang kaluluwa natin ang nakakaranas ng sakit. Kaluluwa ang nakakaranas ng sakit. Magsisi na tayo guys. Huwag nating hintayin na malagutan tayo ng hininga. Alam nyo, pag nalagutan tayo ng hininga, tapos di tayo nakinig sa sharing dito sa lupa, pagpatay natin, dumatay si demon. Wala. Kahit ayaw natin, bunta kayo, hulog ka dito sa impyerno. Ngayon, nagagawin mo doon, iiyak ka kasi di ka naniwala na impyerno. Samantalang may bulkan. Pinahindulot ang Diyos yung bulkan para mapatunayan natin na mayroong tubig apoy sa ilalim. Ito yun. Yung langit. Sasabihin niyo, wala langit. Tumingala ka nga. Langit na yan, oh. Di ba? Sabi mo, kalawakan, labat ng planeta. Di ba? Alam nyo, huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. Ayaw nyo nag-aalinlangan kayo sa Diyos. Ikaw din. Marumi ako, marumi ka. Makasalanan ako, makasalanan ka. Isa lang gagawin natin. Repent. Magsisi tayo. Dahil ang Diyos nagmamakaawa sa atin na magbalik loob tayo sa Kanya. Guys, mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya pa yun nagmamakaawa. Pagkatapos tayong likain dito sa mundo to, wala tayong utang na loob. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pero, kung hindi talaga tayo, kasi sabi ng Diyos sa atin, binigyan ko kayo lahat, ipagkaloob sa inyo ang talino, karunungan, kaalaman, lahat ipagkaloob sa inyo. Ngayon, sa kabila ng pinapadala ko dyan, ang lahat ng taong nakikinig dyan sa mga padala ko, unang-una sa Bible, ang naniniwala dyan, at yung mga taong nakikinig o nagpapadala ko ng propeta at nakikinig sila, yung mga mensahe ng mga propeta at pinarating ko sa inyo at narinig doon at nakinig kayo, ang siya lang ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung mga tao na ayaw makinig sa aking pangaral, ayaw pakinggan yung mga salita, ayaw pakinggan yung mga taong pinapadala ko dyan sa lupa. Masakit man sa aking kalooban sapagkat ako'y may lalang sa inyo, sa atin. Ito'y bukat sa puso niyang tatanggapin. Ipahindulot niya na makaranas tayo ng init o parusa sa impyerno. Kasi guys, kung tutuusin, kaya naman niya tayong gawing abo uli. Sa lahat kasi ng nilikha ng Diyos guys, sa lahat hayop, tao, ibon, mga prutas, whatever, lahat sa mundo, sa tao siya nagigiliwan, sa atin siya natutuwa. Kasi kawangis tayo ng kanyang anyo. Kawangis tayo ng anyo niya. Pero,
Pinagkaloob niya sa atin, hindi niya, nung kinawangis niya tayo, ginawa niya tayo na halos kahawig niya, kabuka niya, binigyan niya tayo ng sarili, pinagkaloob niya pa sa atin lahat. Maliban lang sitwasyon na naalamin sa langit, hindi niya pinagkaloob talaga yun. Kasi kung pinagkaloob natin niya yun, baka mabastos na natin siya at mayroong mag-astang Diyos parang si Demon. Yun lang ang masaklap dun. Hindi tayo nagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Lagi nating tandaan guys, ito babala sa atin kung maniniwala ka, maniniwala ako, or ano sino. Basta ako, I decided to follow Jesus. Ganun ka rin. Ang hindi maniniwala sa babala at ayaw magsisi ay mapapasa impyerno. Makakaranas ng sakit na walang hanggan. Huwag niyong pagtawanan ng mga salita na pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Kasi baka pagtawa mo, tawa ka ng tawa dyan, bila ka nakaramdam ng sakit, yun ay dahilan ng bila sumakit likod mo, bila sumakit dibdib mo, bila sumakit ano. Kasi ang salita ng Diyos hindi dapat pinagtatawanan. Diba? Totoo yun. Alam niyo ba yung sinasabi ni Pastor Perez? Ang sabi ni Pastor Perez, ang taong mataas at matibay ang pananampalataya o may walang pag-aalinlangan sa Diyos ay kaya ring magpagaling. Totoo yun. Noong time na naging mainit ako kay God, time na yun sa ngayon kasi I decided again to follow Jesus, pero kulang na uli sa communication. Noong time na yun na nagkipag-communicate ako kay God noon, doon ko na feel na totoo yung sabi ni Pastor Perez. May kapangyarihan na rin ako ng gano'n. Pero nung nagkaroon ako ng trials na panibago, so, hindi ko na siya masyadong, kasi alam nyo guys, ganito yun tayong mga tao, pag binigyan ng gift ng Diyos, hindi na binabawi sa atin yan. Totoo yun. Pag binigyan ka ng regalo ng Diyos, hindi niya nababawiin yan. Ngayon, nasa sayo na kung saan mo gagamitin, sa tama o mali. Diba? Halimbawa na lang natin kayamanan mo. Pinagkaloob sa'yo ng Diyos yan. Kahit alam mo pinahindulot niya. Pero naging sakim ka, naging makasarili ka. Ano mangyari sa'yo? Kailangan mo na magpahinga. Para mapakinabangan naman ng iba. Kasi anak, sasabihin sa'yo, anak, hindi lang kay 10 beses ako nagmakaawa, kumatok sa'yo. Napagbuksan mo ako sa puso mo. Hindi lang kay 20 beses mula bata hanggang sa tumanda ka. Kung ilang taon ka na ngayon, ganun din ako. Pabalik-balik sa'yo. Kung ikaw, 1 taon ang bilang mo, ang Diyos oras-oras nagre-remind sa atin. So sa madaling salita, hindi lang kay bawat oras, bilangin mo yung oras na mula na sinilang ka sa mundo. I-remind sa'yo lagi. Diba? Hanggang sa talagutan ka na ng hininga. Wala na. Lagi nating tandaan, ang Diyos nagmamakaawa sa atin na magbago tayo, magrepent tayo, dahil magpapadala siya dito ng sakuna sa mundo natin. Ang maliligtas lang dito yung may takot at respeto sa Kanya, at ang yung nagtaong nagsisisi ng buong puso. Yung mga taong na pinagharian ng demonyo at walang takot at pagmamahal sa Diyos ay matatanggal at mawawali sa mundong ito. Tandaan natin yan. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Walang ibang Diyos sa mundong ito kundi siya lang. Siya lang ang Diyos. Walang Diyos na bato, kawayan, kahoy, whatever. Hangin, tubig. Walang Diyos na ganun. Puno, ilog, kung ano saan pa yung mga tumiti. Ang Diyos natin ay isa lang. Nasa langit. Na nakikita bawat galaw natin, naririnig lahat ng sinasabi natin, pero tayo hindi natin siya naririnig o nararamdaman, nakikita. Pero kung ikaw mag-surrender sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya, nakakaramdam ka ng Holy Spirit na nangungusap sa iyo. Ang nakakaramdam lang nun sa Holy Spirit ni God, yung mga taong nagsusurrender kay God at nangungusap at nagmamakaawa na, God, sorry.
Mabait ang Diyos. Hindi na tayo pinabayaan. Kaya lagi kong ipaalala sa inyo, sa atin, repent all. Magsisi tayo bago mahuli ang lahat.